Ang bayabas ay karaniwang makikita sa Pilipinas at paborito ng marami dahil masustansya ang bunga at dahon nito. Sa katunayan, ang dahon ng bayabas ay mayaman sa nutrients, vitamins, antioxidants at iba pang compounds na makakabuti sa ating kalusugan. Ginagamit ito bilang traditional medicine dahil maaari itong makatulong upang mapigilan at gumaling ang iba't ibang uri ng sakit. Narito ang ilan sa mga sakit na posibleng mapagaling ng dahon ng bayabas. Number 1, menstrual cramps. Ang menstrual cramps ay karaniwang nararanasan ng mga babae tuwing mayroon silang menstruation o regla. Also known as dysmenorrhea, ang menstrual cramps ay nangyayari kapag nagko-contract ang uterus na nagdudulot ng mild to severe pain sa ibabang bahagi ng tiyan at likod. Pero alam mo ba, maaaring makatulong ang dahon ng bayabas upang mabigyang lunas ang menstrual cramps. Sinasuggest ng mga pag-aaral ng pagkonsum ng 6 mg of guava leaf extract ay makakatulong para bumaba ang menstrual pain ng mga babae, lalo na ang mga nakakaranas ng severe dysmenorrhea. Ang taglay nitong bioactive compounds tulad ng vitamin C, polyphenols at iba't ibang phytochemicals ay nagpapakita ng soothing at anti-inflammatory properties na makakatulong sa menstrual cramps. Kaya rin itong i-prevent ang iba pang symptoms ng dysmenorrhea tulad ng excessive bleeding. Number 2, diabetes. Posible ring makatulong sa mga taong may diabetes ang dahon ng bayabas. Ang pag-inom ng guava leaf tea ay maaaring makatulong para maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Mayaman ito sa active phytochemicals na may anti-hyperglycemic properties. Ang taglay nitong flavonoids tulad ng avicularin at guaiaverin ay may kakayahang pigilan ang enzymes na nagpupromote ng carbohydrate digestion at biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang dahon ng bayabas ay nagtataglay din ng quercetin at tannins na may anti-diabetic effects. Maaring makatulong ang mga nasabing compounds para maalis ang excess glucose mula sa dugo at mapabuti ang iyong overall blood sugar levels. Ayon sa ilang pag-aaral, ang guava leaf extracts ay makakabuti rin sa insulin sensitivity. Kaya naman ang dahon ng bayabas ay magandang isama sa regular diet ng mga diabetic. Number 3, heart disease. Kung at risk kang magkaroon ng heart disease, ang dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa iyo. Ito ay siksik sa phenolic compounds tulad ng gallic acid, camphorol, myricetin, rutin, tannins at quercetin na nagpapakita ng anti-hyperlipidemic properties. Ang mga nasabing compounds ay makakatulong para bumaba ang bad cholesterol, tumaas ang good cholesterol levels at mapabuti ang lipid profiles. Dahil dito, ang dahon ng bayabas ay maaaring magamit upang maiwasan at kumaling ang iba't ibang kondisyon sa puso, kagaya ng coronary heart disease, atherosclerosis o pamumuo ng fats at cholesterol sa artery walls. Ang taglay nitong fiber, potassium at high levels ng antioxidants ay nagpapakita rin ng anti-hypertensive effect. Napatunayan sa pag-aaral na makakatulong ang pagkonsum ng dahon ng bayabas para bumaba ang blood pressure ng mga taong may hypertension. Number 4, cancer. Ayon sa mga pag-aaral, ang katas ng dahon ng bayabas ay maaaring magamit sa cancer treatment dahil may kakayahan itong pigilan ang paglago ng cancer cells. Naniniwala ang mga mananaliksik na nagsisilbing selective estrogen receptor modulators o SERMs ang mga bioactive compounds na makukuha sa dahon ng bayabas. Ito ay isang uri ng gamot na ginagamit ng mga doktor bilang panlunas sa cancer. Ang dahon ng bayabas ay nagtataglan ng guaidiol and CDLA na nagpapakita ng kaparehong properties ng tamoxifen SERMs. Kayang pigilan ng mga nasabing compounds ang estrogen receptors para maiwasan ang pagdami at pagkalat ng cancer cells. Maliban dito, ang dahon ng bayabas ay siksik sa anti-cancer at antioxidant compounds tulad ng vitamins A at C na makakatulong upang maiwasan ang pinsalang dulot ng free radicals kagaya ng cancer. Number 5, immune system disorder. Ang ating immune system ay ang pangunahing depensa ng ating katawan laban sa invaders, kagaya ng mikrobyo at bakterya na nagdudulot ng sakit. Pinopromote rin ng healthy immune system ang healing o paggaling ng sugat at sakit. Kung mahina ang iyong immune system, madalas kang magkakaroon ng sakit, kagaya ng ubo, sipon at lagnat.
Pero pwede mong palakasin ang iyong immune system sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng pag-inom ng tea mula sa dahon ng bayabas. Ang taglay nitong vitamin C ay isang powerful antioxidant na makakatulong upang maiwasan ang risk ng mga impeksyon at sakit. May kakayahan ang vitamin C na i-prevent ang common cold pati na rin ang paglubha nito. Ang vitamin C ay mayroon ding antimicrobial effects na makakatulong labanan ang mga masasamang bakterya at viruses na posibleng magdulot ng mga impeksyon. Number 6. Digestive problems. Madalas ka bang mahirapang tumunaw o makaranas ng stomach problems? Pwede mong subukang gumamit ng dahon ng bayabas. Ang pagkonsum ng guava leaf extract ay maaaring makatulong para gumaling ang diarrhea at maibsan ang pananakit ng tiyan. Mayroon itong good source ng dietary fiber na posibleng makatulong upang mapanatiling healthy ang iyong bowel movements at maiwasan ang constipation. Napatunayan din sa mga pag-aaral na nagtataglay ang dahon ng bayabas ng antimicrobial properties. Sa isang animal study, nakatulong ang guava leaf extract para kontrolin ang diarrhea sa mga manok na mayroong E. coli infections. Ibig sabihin, kaya nitong labanan o i-neutralize ang mga nakakapinsalang mikrobyo sa iyong gut na nagdudulot ng diarrhea. Kaya ang pag-inom ng tea na gawa sa dahon ng bayabas ay maaaring makatulong upang maiwasan ang digestive problems, kagaya ng indigestion, stomach aches, dysentery o bloody diarrhea. Number 7. Poor eyesight. Ang dahon ng bayabas ay punong-puno ng essential nutrients at antioxidants na makakabuti sa iyong eyesight. Siksik ito sa vitamin A, isang antioxidant compounds na mahalaga upang mapanatiling healthy at maayos ang iyong vision. Ang vitamin A ay mahalaga sa production ng rhodopsin, isang uri ng protein na matatagpuan sa retina ng ating mata. Kailangan natin ang rhodopsin para makakita tayo sa low-light environment o madilim na lugar. Pinopromote nito ang healthy cornea, malinaw na paningin at production ng moisture sa mata. Makakatulong din ang vitamin A upang maiwasan ng dry eyes at blindness. Samantala, ang vitamin C na makukuha sa dahon ng bayabas ay nagbibigay proteksyon sa eye tissues laban sa pinsalang sanhi ng oxidative stress at free radicals na posibleng magdulot ng cataracts, age-related macular degeneration at visual acuity loss. Number 8. Inflammation. Aside from that, ang katas ng dahon ng bayabas ay maaaring makatulong upang bumaba ang inflammation o pamamaga sa iyong katawan. Ang anti-inflammatory properties na makukuha sa dahon ng bayabas tulad ng polyphenols at flavonoids ay may kakayahan na pigilan ang production ng inflammatory mediators at kontrolin ang activity ng inflammatory cytokines. Base sa mga pag-aaral, ang dahon ng bayabas ay posibleng makatulong para mabawasan ang kirot at paninigas ng tuhod na sanhi ng inflammation. Ang taglay nitong antioxidant at anti-inflammatory compounds, kagaya ng gallic acid, quercetin at rutin, ay effective na pang-neutralize sa free radicals. Piniprevent rin ito ang pinsalang dulot ng oxidative stress at pinipigilan ang activity ng enzymes na nagtitrigger ng inflammation. That's why ang dahon ng bayabas ay pwedeng gamitin ng mga taong may inflammatory-related conditions, kagaya ng osteoarthritis at edema. Number 9. Gum disease. Ang dahon ng bayabas ay makakabuti para sa ating oral health. Mayroon itong flavonoids at tannins na nagpapakita ng antimicrobial activity laban sa common oral pathogens na nagdudulot ng tooth decay o pagkabulok ng ngipin. Ang mga compounds na ito ay may kakayahang pababain ang bakterya at inflammation sa bibig. Piniprevent nito ang periodontal o gum disease na posibleng magdulot ng pagkawala ng ngipin sa mga matatanda kung hindi gagamutin. Ang dahon ng bayabas ay pwede mong gawing mouthwash o nguyain upang maibsan ang sakit ng ngipin. Ginagamit din ito sa ibang kultura bilang traditional na panlunas sa mouth ulcers o singaw. Additionally, pinipigilan nito ang plaque formation para hindi maging tartar. Kaya naman ang pag-inom ng guava leaf tea o pagkain ng dahon ng bayabas ay mainam upang maiwasan ang gum disease. Number 10. Skin problems. Dahil mayaman ito sa antioxidants, anti-inflammatory at antimicrobial properties, ang dahon ng bayabas ay posible ring makatulong upang gumaling ang iba't ibang problema sa balat.
Ang taglay nitong vitamin C antioxidant ay maaaring makatulong para maprotektahan ang iyong skin mula sa pinsala ng free radicals at ultraviolet radiation. Pinopromote nito ang collagen elasticity upang maiwasan ang signs ng premature aging kagaya ng fine lines at wrinkles. Ang dahon ng bayabas ay ginagamit din bilang panlunas sa skin infections. Pwede mong ipahid ang katas nito sa sugat o bahagi ng iyong katawan na namamaga. Kung madalas kang magkaroon ng pimples o acne, maaari mo ring ipahid ang katas ng dahon ng bayabas sa apektadong bahagi ng iyong balat. Ano ang recommended daily intake ng dahon ng bayabas? Kung gusto mong isama ang dahon ng bayabas sa iyong diet, pwede kang bumili sa mga health shops at online stores ng guava tea o supplements. Pwede ka ring gumawa ng sarili mong tea gamit ang fresh na dahon ng bayabas. Ang recommended intake nito ay 1 to 2 cups per day. Gayunpaman, ito ay typical na rekomendasyon lamang. Dahil ang recommended dosage nito ay nag-iiba depende sa edad at kalusugan ng bawat tao. Kaya kung mayroon kang health concern o iniindang sakit, mas makakabuti na kumonsulta sa healthcare professional tungkol sa tamang dosage at paggamit ng dahon ng bayabas. Paano gamitin ang dahon ng bayabas? Kung mahilig kang uminom ng tea, pwede mong ilagay ang dahon ng bayabas sa kumukulong tubig para makagawa ng herbal tea. Maaari mo ring isama ang dahon ng bayabas sa paggawa ng healthy fruit smoothies. However, kung wala kang oras para gumawa ng tea o smoothie, maraming mabibili na dietary supplements sa market na nagtataglay ng guava leaf extract. Ikaw, na-try mo na ba ang guava leaf tea?